gabi po. Bagyo sa halip ng Pasko ang pinaghandaan ng mga residente sa lugar na dadaanan ng Bagyong Nina. Ang mga batang maglilibot sana para mamasko sa mga evacuation center na lang nagdiwang. Mula sa Lagonoy, Camarines Sur, nakatutok live si Joseph. Pia, sa mga oras na ito ay nakakaranas na tayo ng pabugso-bugsong ulan at hangin dito sa Lagonoy, dito sa Camarines Sur. At kung naririnig nyo yung sirena sa aking background, yan yung pinapatunog ng munisipyo every 30 minutes bilang babala at paalaala na may parating na bagyo dito sa Camarines Sur. Alam mo, itong Lagonoy, Pia, ay isa dun sa mga lugar na malapit doon sa mismong mata nitong si Bagyong Nina. At marami din dito yung mga coastal barangays at simula kahapon ay nagsilikas na yung mga yan. Marami din sa mga evacuee, Pia, ay mga bata na edad, yung mga sanggol hanggang 12 anyos na dito na nga nagpalipas ng Noche Buena at Pasko. Ang Pasko raw ay para sa mga bata. Pero paano naman kung nasa evacuation center ka, tulad ng mga batang ito sa Lagonoy, Camarines Sur? Lumipas ang Noche Buena at maghapong nagsisiksikan ngayong araw ng Pasko. Ang ilang bata sa murang edad, umaastang magulang na rin sa mga mas maliliit na kapatid. Galing sila sa mga coastal barangay sa Lagonoy, katulad ng Barangay San Sebastian, na kahapon pa lamang ay inilikas na. May banta kasi ng storm surge sa mga coastal barangay na dala ang Bagyong Nina. Natulog. Tulog lang, tapos nagkwentuhan. Sa mga batang nandito, swerte pa marahil ang 2 taong gulang na si Marlin. Kahapon, tinupad ng ama niya ang kanyang pangarap na manika. Regalo niya ngayong Pasko. Papa na po. Papa, paano yan? Pamasko po, regalo. Pero hindi nila kasama ang ama ngayon na naiwan sa barangay Payatan para bantayan ang kanilang bahay. Kanina binigyan ng tigda 2 kilong bigas ang mga in-evacuate na pamilya, pantawid habang nag-aabang ng paglipas ng bagyo. Si Maria Centeno katulad marahil ng marami sa mga bata dito. Tinanong ko, natupad ba ang wish niya ngayong Pasko? Alam mo na Pasko naman ngayon, ano? Natupad ba yung wish mo? Ha? Hindi po. Kaano ng bahay. Magkaroon. Gusto ko sabihin kay Maria na may mga pangarap na naghihintay lamang matupad, pero darating yun. Sa ngayon, tulad ng sabi ng isang residente, mas mahalagang maging ligtas muna sa paparating na bagyo. Nag-inom lang po kaming kape. Okay na yun. Ayun na po, tinapay po. Masaya po sama-sama kay tira po ang buhay. Pia, ayon doon sa PDRMC, kung halimbawa na mag-landfall itong si Nina bandang alas 7 o hanggang alas 9 ng gabi dyan sa Virac, Catanduanes, ay alas 2 pa ng madaling araw namin mararamdaman itong si Bagyong Nina dito sa Camarines Sur. At kung magpapatuloy yan doon sa kanya napakabagal na pagkilos sa 15 kilometers per hour, ay hanggang alas 6 pa, after 6 o'clock pa ng umaga kami makakahinga ng maluwag dito sa probinsya ng Camsur. Pia? Joseph, ito nakikita namin yung ulan sa likod mo. Mukhang medyo malakas na rin, no? Yung buhos. At yung buhos niya parang nakaslant siya, no? Palihis. So, ibig sabihin malakas din yung hangin dyan ngayon, Joseph? Malakas yung hangin pero mas kapansin-pansin, Pia, na kanina paakyat kami galing sa Naga. Kapag umulan talaga ay medyo mabigat yung dala niya na ulan. Ramdam mo na medyo yan, tulad ngayon, yung nakikita nyo ngayon sa ating video, ganyan yung dala nitong si Nina. And to think, kumbaga nasa outer layer pa yan, mga rain bands pa lamang yan ni Nina. So we can expect, kung ipaplano natin yung coverage dito, na medyo mas marami talagang ulan na dala ito na si Bagyong Nina pag dumaan na sa amin dito sa Camarines Sur. So ito ngayon, yung live na kuha yan ng kumbaga rain bands nitong si Nina kasi hindi pa nagla-landfall itong si Nina doon sa Catanduanes, sa Virac, Catanduanes. So that's the situation now sa Camarines Sur. May kuryente pa naman kami. Thankfully, itong pinagtitigilan natin ay dito maraming mga evacuee dito sa Lagonoy Central School. Pia. So Joseph, wala rin mga nagmamatigas na manatili sa kanilang mga bahay. Lahat naman ay sumunod sa paglikas. Unfortunately, merong isang barangay na kahapon, meron yatang 2 pamilya or 3 na hindi sumama dun sa pagpapa-evacuate. Ngayon sila humihingi ng rescue. Kaya lang, hindi na medyo mahirap na silang makuha dun dahil bago ka makarating dun sa barangay na yon ay may dadaanan ka ng mga ilog na umaapaw na sa mga oras na ito. So, hindi natin alam kung ano yung magiging sitwasyon ng mga pamilya doon na nagpaparescue. Ang sabi sa atin, hindi na mapupuntahan kasi ng PDRMC sa mga oras ng MDRRMC, Pia. So may mga na-stuck doon sa ilang barangay. Pero
yung kahapon sa Barangay San Sebastian, yung mga sumama ay kusa na yan kasi sinasabi nga nila mahirap naman pa magpatibangga dahil alam nila na malakas yung bagyo at medyo mahina yung mga materials nung kanilang mga bahay, Pia. Alright, well Joseph, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.